ikaw na po ang bahala sa asawa ko. Kahit po iti ganito kapogi, talaga pong mahal ko dahil apat po ang inyanak namin. Pero aaminin ko po talaga po, kayo pong mga lalaki, humahanga po ako sa inyo. Kasi po, ang babae po okay lang na maano sa Panginoon. Pero yung pong mga lalaki, mahirap pong akayin. Totoo po. Ang pamilya ko po, mahilig po sa mambabae. Tsaka, lahat po ng bisyo. Totoo po yun. Aminado po ako doon. Kaya sabi ko, hindi ako masyadong nalungkot ng gano'n ng asawa ko. Sabi ko, siguro, parang meron lang inaako. Totoo po yun. Pero napakabait po ng Diyos. Ako po ang nagsasabi sa inyo, patunay ko po, na ala akong inaasahan kundi siya. Kapatid ko man po, asawa ko. Mga ano ko man po, talagang sasagot po ng oo, pero hindi po totoo yun. Ang Panginoon lang po ang totoo. Yun po ang nadadama ko sa sarili ko. Tutuhan po yun. Palagay ko po ngayon, ano man sakit ang ano sa akin, ibigay sa akin, kaya kong tanggapin. At hihingi ko ng awa sa Panginoon at ako'y didinigin. Lahat po ng ibinubulong ko, nararamdaman ko po na talagang totoong-totoo. Na siya lang po ang makapagbibigay ng lunas, problema, sakit, anong man pong karamdaman, anong man problema. Ako po maraming pinagdaan ng problema. Sa totoo po, bunso po ako sa magkakapatid. Hindi po natikman ng maging bunso. 1 taon lang po ako nang naulila. Ang nagpalaki po sa akin ng tatay ko at yung ate ko. 7 taon lang po ako, nag-asawa na sila. Ano po ang magiging buhay ko kung kasama mo yung mga lalaki? Tingnan po ninyo. Pero awa ng Diyos. Hindi po ako natigatig. Namumuhay po akong mag-isa. Nang mag-asawa po ako, 34 na po. Ganun po kabait ang Diyos sa akin. Biro po niya, nakapag-anak pa po ako ng 4. Normal po na lahat yun. Totohanan po. Meron po ba kayong makikitang ganun? Talaga pong puro gastos na pagka ganun. Pero ako po hindi marunong magpatingin. Hindi po. Yun lang po at maraming salamat. Mahal na Panginoon. Ikaw po. Ikaw po. Maraming salamat po, kapatid. Patunay lamang po, mahal ka ng Diyos, kapatid. Dahil sa kabila ng mga pagsubok, sa hinaba-haba ng mga naging pagsubok mo sa buhay, nakatindig ka sa loob ng dambana ng Divine Mercy. Mahal ka po ng Diyos. Amen po ba? At hindi ka po tunay na mahina ang ulo dahil sa pag-amin mo po ng iyong mga pagkakasala sa harapan ito, ay ikaw ay tunay na pinatalino na ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Ganyan po talaga ang Diyos pag kumilos sa buhay natin. Sabi nga po nila, wala tayong ibang dapat asahan kundi ang Diyos. Tama po yung sabi ni kapatid. Tatanguan ka ng kapwa mo, ng kapatid mo, ng asawa mo, pero hindi totoong tango. Hindi katulad sa Diyos. Pag nakipagtotoo ka sa Kanya, wala nang pangako. On the spot, binibigay ano man yung ating kahilingan. Di po ba? Amen. Ang susunod ko pong tatawagin na isang alagad, taga San Roque, tinatawagin ko po si Tita Tessie Coronel. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa buong kapatiran ng Divine Mercy, sa mga alagad, CAPS, choir, at sa mga tagasunod. Ang maibabahagi ko lang po ay ang naganap sa aking buhay. Hindi po kaila sa inyo na iniwan na po ako ng aking kabiyak. Noong una po, ang akala ko, hindi ko po makakayanan. Napakahirap po pala. Akala ko po, hindi na mawawala sa isipan ko sa araw, oras at gabi. Sa dati pong buhay ko, kung yun po naganap sa akin nang wala ako dito sa dambana.
hindi ko po alam kung anong magiging kaganapan sa akin. Pero po, narausan ko po yun sa awa po at tulong ng Ama. Maligaya naman lang po ako dahil alam ko po na nasa mabuti siyang kalagayan, nasa piling na po siya ng Ama. Nagpapasalamat po ako dahil sa mahabang panahon na pinahiram siya sa akin ng Ama. At ngayon po ay binawi na po niya. Kaya po, nagpapasalamat ako. At naibigay ko naman po sa aking kabiyak ang marapat. Nailapit ko po siya sa Panginoon. Nakahingi po siya ng tawad sa mga nagawa niyang kamalian nung siya ay nabubuhay pa. Napakahirap po pala sa ganun darating sa buhay mo. Pagdating ko po sa bahay sa gabi, hirap na hirap po ako. Dati po nadadatnan ko siya sa bahay. Pero po, pag po ako umuwi sa bahay, wala po ako nadadatnan. Salamat naman po at sa tulong ng mahal na Apo at ng Divine Mercy, binigyan niya ako ng katatagan na makaya kong lahat at matanggap ang naganap sa aking buhay. Sa ngayon po, ito po ako at patuloy po akong tumatalima dito sa ating dambana. Habang may lakas po ako, hindi po ako tutugot ng paglilingkod sa iyo. Hawakan mo po ako mahigpit, Ama, upang hindi ako mawalay sa iyo. Wala na po akong pupuntahang iba. Sapagkat ang mga anak ko po may mga pamilya na, hindi ko po alam kung saan ako mapapadpad kung ako'y wala rito sa ating dambana. Kaya habang ako po'y may lakas, Ama, patuloy ako maglilingkod sa iyo at gabayan mo po ako sa sampu ng aking mga anak na naiwan sa akin ng aking kabiyak. Ako po ang tatayong ina't ama sa kanila kahit na po may mga pamilya sila. Mahal ko po ang aking pamilya. Sa ngayon po, medyo okay na po ako ngayon. Hindi ko na po masyadong dinidibdib na katulad nung una. Nung una po, akala ko talaga hindi ko makakayanan. Pero sa tulong po ng Ama at yung binigay niyang katatagan sa akin, eto po ako ngayon at malakas. At patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. Sa awa po niya at sa patnubay ng ating mahal na Apo Kunching. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, tita. Talaga nga pong takda-takda nga po ang buhay. May kalungkutan nga po na ang kanyang kabiyak ay pumanaw na. Subalit, mapalad po siya dahil bago dumating yung takda ng kanyang kabiyak, siya po'y nandito na sa dambana ng Divine Mercy. Naging alagad na po siya at isang biyaya at pinagkaloob sa kanya ng Ama ang katatagan na anuman ang mga dumadating sa kanyang buhay. Tama, masakit po. Subalit, yung katatagan nandoon. Patuloy po siyang mabubuhay na may sigla at sabi nga niya, patuloy siyang mabubuhay na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Di po ba? Isang paalala po, bago tayo magpatuloy, ang atin pong regular na misa mamaya, dahil second Wednesday na po ng buwan, inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa banal na misa mamayang gabi sa ganap na ika-6. Sana po makasama tayong lahat makadalo sa banal na misa. Sa ating pong pagpapatuloy, wala na po akong share, baka po mayroong gustong magbahagi sa inyo. Napakasarap pong ipahayag anuman po ang ating nadamang kabutihan ng Diyos sa atin. Kagalingan ng karamdaman, yung mga problemang nagkakaroon ng solusyon instantly, pamamagitan ng mahal na Ama. Napakasarap pong ibahagi yun sa ating kapwa. Di po ba? Meron na po bang gustong magbahagi? Ang gaganda ng mga ngiti eh. Ang sarap makipagngitian. Mas masarap pong makipagngitian lalo kung kayo tatayo sa harapan. Di po ba? Habang nag-iisip po kayo ng inyong ibabahagi, gusto ko tawagan muna yung isang alagad upang mag-alay po ng isang awit. Tinatawagan ko po si Nana Rosing.
po ang Diyos. Magandang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos at patuloy niya akong patuloy na pinadadatal dito sa ating dambana. Ako'y mag-aalay ng bagamamput ang mga choir ay magagandang magsikanta. Ako po ang pinakabatang manganganta. Salamat po Ama sa pagtitibay mo sa akin. Pinupuri ka po at pinasasalamatan. Ang lahat pong ito'y sa ilamang na binibigay mo sa akin ng kalakasan. Pinupuri ka at pinasasalamatan. Patuloy po mo binibigyan ng pagtitibay at pananalig na bilang ako nga po ay salamat po sa iyo. Larawan mo di ba'y hinahagkan-hagkan, kinakausap kay luhay pumapatak. Saan kaya ngayon ika'y matatagpuan kapag di ka nakita? Ako'y nalulumbay. Larawan mo di ba'y hinahaplos-haplos, luhay pumapatak, puso'y nalulumbay. Saan kaya ngayon ika'y matatagpuan? Baryo ng paligi, dambana mong banal, nandito ka, di ba? Salamat po, Ma. More daw po. Salamat po, Tita Rosie. Ayaw na ng more eh. Tita, more na lang daw po. Yun nga po, no? Nakakatuwa. Ang sarap umawit, di po ba? O sino po gustong umawit pa? O, di ba? Sino pong may gustong umawit, mag-alay ng awit sa Panginoon? Ay, nakakangiti lang sila. Nginingitian ako. Salamat po sa napakatatamis ng ngiti. Meron po bang gustong magbahagi na ngayon? Eto, nakatingin po yung ating kapatid na taga-bahay pare. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga alagad, sa choir, sa CAPS, lalong-lalo na po sa mga pasyente at mga tagasunod na katulad ko. Paano po ba ako napunta sa dakong ito nang ako po ay kanyang tawagin? Ako po ay binigyan niya ng isang matinding pagsubok, subalit ito po ay aking hindi nakayanan. Ito po ay naging daan ng karamdaman. Kaya po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama sa ipinadama niya po sa aking na pagsubok, subalit hindi ko po nakaya. Ginawa niya pong karamdaman. Kaya Ama, hindi po ako nagagalit o hindi po ako nalulumbay sa ibinigay niya po sa aking iyon, sapagkat kung hindi ko po siguro naramdaman yung ibinigay niyang pagsubok na yun sa akin, baka hindi ko po siya hanggang ngayon kilala at hindi ko pa rin po siya nadarama sa aking buhay.
Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu sapagkat siya ang nagbigay ng katatagan sa aking buhay sa pamamagitan lang po ng pakikinig ko po ng mga banal na salita na iniluluwal ng kanyang mga bibig sa pamamagitan ng Ama na ginagamit ang kanyang sangkatauhan. Kaya walang hanggat papurit pasasalamat po palagi. Ang tangi ko na lang pong maisasambit sa kanya. Kahit po dinadalisay niya akong madalas sapagkat doon niya po ako ngayon tinitingnan o talagang sinusubukan kung paano na po ba ako katatag ngayon nung ako po ay hindi pa napupunta sa dakong ito. Subalit, pagka yung pong pagdalisay na yun ay ibinigay niya sa akin o pinadama niya sa akin ngayong araw na ito, hindi po matatapos ang maghapon. Ito po ay aking malalagpasan sa pamamagitan lang po ng pagdulog sa kanya na tapat at paghingi ng tulong at gabay sa kanya. Lalo-lalo na po sa mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu. Talaga po siya ang naging daan ng aking kaliwanagan ng isip, kapayapaan ng aking puso, at ang aking spiritual na kaluluwa ay lubusan niya pong nilinis. Kaya hanggang dito, nagsusumakit at nagsusumika po ako sa Ama kung paano ko po siya mabibigyan ng karapat-dapat na mapaglingkuran siya para sa ibinigay niya sa aking pagpapala at biyaya sa araw-araw, hindi man po sa pinansyal, sa material na bagay, subalit sa kagalakan, sa kapayapaan ng aking puso at kalakasan ng aking katawan, ay wasapat na po iyon. Hindi na po ako naghahangad ng anumang yaman sa lupa, kundi ang hinahangad ko po ngayon, ang yamang palangit. Para po pagdating ng araw na ako'y kanyang tawagin, alam ko po kung saan ako matutungo. Kaya, Ama, salamat at salamat po sa patuloy at patuloy mong pag-akay sa akin sa dakong ito, sapagkat hindi ko man po masabi na kung ano ang ibinibigay niya sa akin sa araw-araw, subalit damandama ko po kahit hindi po niya inaano sa akin na ang pagmamahal niya po at pagkalinga sa akin ay walang katapusan. Sapagkat pag umaga pa lang po, pagising ko, nagpupurit, nagpapasalamat na po ako sa Ama na ang sabi ko po sa Kanya, Ama, Ikaw ang magbalangkas ng aking buhay sa oras na ito upang ang lahat ng gampanin ko bilang tao ay aking magampanan na walang nararamdamang galit o hirap o puot, subalit ang pangunahin mo po sa aking puso at kaisipan ay ang pagmamahal at kagalakan upang ito po ay aking mapagtagumpayan. Sa awa po at habag ng Ama, pinatutupad naman po niya yun sa akin. At pagdating po ng oras, talaga pong binibigyan niya po ako ng oras para makapunta sa dakong ito, para magpuri at magpasalamat sa kanyang harapan sa lahat-lahat na ibinibigay niyang biyaya sa akin. Kaya po pagdating ng 10:30, ang lahat po ng gawain ko bilang isang magulang sa mga anak, ay akin po natatapos na wala po akong nararamdaman na hirap o ano pa mang ano sa katawan. Subalit, puro galak at pagmamahal po ang akin nararamdaman. At ako po'y, kanya pong hinahatak ang aking mga paa para ulit pumunta sa dakong ito para makapagbigay naman po ng oras at panahon sa kanya para magpuri at magpasalamat sa harapang ito. Kaya Ama, salamat po at patuloy mo po akong gabayan. Patuloy at patuloy mo po akong siglan ng kalakasan. Lalo-lalo na Ama, patuloy at patuloy mo po akong bigyan ng kalakasan kung saan man po ako mahina. Sapagkat kapag hindi po ang Panginoon ang nanguna sa ating puso at kaisipan, ang kahinaan po natin ay magiging hindi matagumpay, lalo po tayong malulugmok, lalo na po pag inagaw po tayo ng kalaban. Kaya pag inaagaw na po tayo ng kalaban, magdasal na po tayo sa Panginoon para po hindi na po tayo mawalay sa Kanya. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.
Salamat kapatid. Di po ba napakapalad niya? Kasi nadaman niya po ang buhay na Diyos sa dakong ito, di po ba? Sabi nga, anumang kagulumihanan, anumang karamdaman, katulad ng naramdaman niya, di po ba ang karamdaman, inangkin niyang naging instrumento lamang upang siya'y maakay ng Diyos na buhay. Tunay nga po, ang karamdaman ay nagiging instrumento ng Diyos upang atin siyang makilala. Kaya mapalad ka kapatid, dahil sa kabila ng mga napagdaanan mong karamdaman, andyan ka, nakatayo, nandito, nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos. Di po ba ganun talaga kagalakan ang ibinibigay ng Diyos sa atin? Ang material na bagay, kailangan po natin. Sino nga po bang hindi nangangailangan ng salapi, ng mga material na bagay? Subalit may salapi ka man, marami kang kayamanan, kung wala namang kapanatagan at kapayapaan ng iyong kalooban, baliwala lang po lahat yon. Mawawala lang po yun ng saysay. Di po ba? Amen po ba? Balakpakan po natin ang buhay na Diyos. Okay. Nakangiti si kapatid eh. Siguro po gusto magbahagi. Sige nga po kapatid, magbahagi ka nga po. Tuntua siya. Alam ko, merong gustong ipahayag, merong siyang nais ipahayag. Dahil alam ko maraming kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Ano nga po ba pangalan nyo? Elsa Mangulabnan. Tagasan po kayo? Taga-Dalaya po. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos sa ating kapatid na si Elsa Mangulabnan. Sana po, mga tao po dito, huwag po magsasawa kasi ako po, nagagalak po ako. Kahit ganito ang buhay ko, marami pong nagaganap sa akin. Totoo po to sa panalangin ko po talaga pong nagaganap. Basta po taimtim lang po, kabilis. Hindi po iyak to, iyak pong ano to, galak. Kasi tama po minsan ang mensahe po ni Apo sa akin. Talaga po, pagka ninamnam ko po dyan sa isang tabi, andun po talaga ang ngiti ko. Yung makikibaka po sa buhay. Talaga pong tumatatag ako. Kasi alam ko pong lagi po siya nakagabay sa akin. Lalo na yung pagsubok kong pagdalisay ngayon. Talaga pong Diyos na lang po ang bahala. Basta ako, natutuwa po ako sa hirap, pero parang wala lang. Basta nandun po ang kasama ang panalangin, manalig, at higit sa lahat, matapat sa Ama. Ang hinihiling ko sa kanya ito, talaga pong unti-unti po siyang may pagbabago po siya. Alam niyo po, ako po matagal na po ako gumagawi dito sa dambanan to dahil lang po sa biyanan kong nawala na po. Isa rin po yun para po akong napilayan po noong nawala siya, pero ang patnubay ang Ama at gabay po niya. Talagang hindi po kami pinabayaan. Marami talaga pong nagaganap sa amin. Hindi lang batid ng tao ang nararamdaman ko. Akala nila parang nasisiraan ako ng ulo. Basta ako, hinahambing ko po sa sarili ko, nangyayari sa buhay ko, na maging matapat lang po sa Ama. Ako po may hika po ako Pero dito po sa dambana to, po ako gumaling. Lahat po, meron din po akong mayumang maliit. Hindi po ako nagpa-check up. Hindi po ako umano sa doktor. Inangking ko na po siya na wala na yon. Ninamnam ko po yung sinabi sa akin na mahal na Apo na yung dahon-dahon lang po, kumbaga unti-unti na siya doon nawawala. Pero wala po ako nararamdaman dahil maliit lang po yun. Pero dinulog ko na sa Ama yun. Siya na pong bahala sa aking karamdaman. Ano pa nga ang mga problema ko ngayon.
tibay lang po at tadag sa Kanya. Hindi ko na po iniisip mga sinasabi ng mga tao sa akin. Basta ang Ama ang kasama ko at doon po ako nananalangin sa Kanya. Tumatatag po ako sa nagaganap sa aking buhay, sa mga anak ko. Hindi ko po alam ang sarili ko po kung anong nangyayari sa akin dahil ako talaga pong marami akong ginagampanan kahit saan. Kahit lang po paglilinis ng bahay na may bahay, maglalaba po ako. Talaga pong inaanuhan ko po yun. Pinapasukan ko pagkawalaan po ako rito. Doon po ako gumaganap naman. Pero habang gumaganap po ako sa may bahay na may bahay, dito po ang nakatugon ng isip ko dito na Ama, hindi na naman po ako nakapunta sa iyong dambana, pero batid mo po ang lahat, sabi ko po sa Kanya. Gano'n po ako, habang naglilinis ako, talaga pong kinakausap ko ang sarili ko, ang Ama ang kasama ko, dahil alam ko naman po, hindi niya ako pinapabayaan. Alam niyo po yung hipag ko po kasama ko, ilang araw na po, talaga pong ang tao, bilang tao, kulang pa po ng pananampalataya yon. Hindi po nagtibay. Kahapon po, naulanan kami, hindi naman po nabasa yung bata, pero basa kami. Sabi ko, Ama, wag mo po ipahintulot na maganap ito yung bata. Sabi kong ganon, gabayan mo at sana po kahit hindi po namin nasilayan ng Apo Konching. Yun po kasi nahangad niya na makita ang Apo Konching pero hindi po na naganap. Sabi ko po sa kanya, magtibay ka. Kung talagang sa'yo, maaabutan ka. Sabi ko nang ganon. Talagang ganon ang buhay. Minsan po, nabibigo ka. Basta magtibay ka po. Sabi ko sa kanya, makakamtan mo din yon, sabi ko. Hindi ko po alam kung nakikinig siya sa akin, pero pinalangin ko po sa Ama yon. Na ang tao, mahirap din po talaga ang mangakay. Lalo na pagka hindi pa ho nakakaunawa. Pero ang kailangan doon, matapat ka, magtiwala ka, mas higit magtiwala sa Ama. Ako po talagang hindi pa ho kumpleto ang bahagi ko na ito. Pagka po natapos po lahat, may isisiwalat ko po lahat ng gaganap sa buhay ko. Kaya kayo mga nandito, taimtim lang po tayo at matapat, manalangin. Ano man ang dumadating sa ating buhay, tatagan po natin. Wag po tayo makakalimot sa Kanya. At higit sa lahat, wag po tayo gumawa ng hindi tama. Ako, gumawa man ako ng tama, pero hindi ko po nilihim yon. Talaga po, sinabi ko po lahat. Mahirap kasi magsinungaling eh. Ano lang po to sa financial po, kaya hindi pa sapat ang aking bahagi ngayon. Pero malapit na, malalagpusan ko na rin lahat. Ang mga pagdalisay ko, makikibaka sa buhay. Basta may kasama po ako, yun ang hinahawakan ko ngayon. Lalo na pagka ang Apo Konching nagsisiwalat po ng banal na salita. Talaga pong ninanamnam ko po yun, inaangking ko, lahat ng nagaganap sa buhay ko, nagaganap po. Basta po, huwag tayong bibitiw, laban ng laban, sabi nga po. Totoo po yun, ako laban po ako ng laban. Hindi po ako nahihiya kung ano mang kaharap ko. Basta yung sa aking sarili, totoo ang nagaganap sa akin. Salamat po, Ama. At pinalakas niyo po ako. Yun lang po at marami pong salamat. Salamat po kapatid.
Nako, hindi man po niya tuwirang sinabi kung anong pagdalisay ang kanyang pinagdaraanan. Batid na batid at damang-dama po natin kung gaano yun kabigat. Subalit sabi nga, dahil siya'y naniniwala na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ang kanyang tanging kaagapay, lahat ay kanyang malalampasan. Alam ko po, sa tuwirang pakikipagtotoo sa Diyos, sa pananalangin ng taimtim, ipagkakaloob niya lahat. Ano man pong bigat yun, ayun ay kanyang pagagaanin. Dahil kasama nating nagpapasa ng ating Diyos na buhay. Amen po ba, kapatid? Tunay kang mapala dahil patuloy ka nakikibaka. Lagi mo lang tatandaan, ang Diyos ay laging nasa iyo. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Kalakasan at kalusugan ang ipagkakaloob sa iyo at sa huli kagalakan ang iyong tatamuhin. Amen po ba? Amen. Talaga nga po, iba-ibang pagsubok, iba-ibang pagdalisay ang ating nadadama, ang ating natatamo sa ating buhay. Subalit, tunay nga tayong mapala dahil tayo nandito sa dakong ito, sa dambanang ito, sa pamamagitan ng Apo Konsing na kinalugdan ng banal na Espiritu, binibigyan po niya tayo ng gabay, pinatatatag niya tayo kanyang pinalalakas upang tayo patuloy na lumaban at mangunyapit sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? O, para naman po maiba, kasi po meron kami ditong isang kasamahang caps, lagi charger niya ang pag-awit sa ating mahal na, sa ating Diyos na buhay. So, tatawagan ko na po si Tata Magno Guevara para makapag-recharge. Salamat po. Tinawagan po ako muli rito pang mag-alay ng awit. Inyaalay ko po itong awit kong ito sa ating banal na Divine Mercy at kay Apo Konsing na kinalugdan. At sa inyo po mga choir, tagasunod, mga pasyente sa ating mga choir, at lalong-lalo na ang ating mga kapatid na Kap 1, 2, 3! Salamat po, maraming pong salamat. Ang awit po ito ay sa ating lahat. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Salamat po, maraming pong salamat, maraming pong salamat. Kay ganda ng buhay kung tayo'y magmamahalan,
sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Kay ganda ng buhay kung tayo'y magmamahalan, sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Sa ngalan ni Jesucristo mananatili sa aking puso. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po, Tata Magno. Kalakasan po kasi ni Tata Magno yung pag-awit sa Panginoon. Ganun po talaga. Binibigyan siya ng panibagong kalakasan, kaya napakasarap po talagang umawit. Di po ba? Ang susunod ko pong tatawagin upang magbahagi ay isang alagad. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si Marisa Sulit. Sa mapagpalang umaga po sa atin lahat. Palakpakan muna po natin ang Panginoon. Salamat po sa salamat po sa Ama. Muli po akong tinawagan. Sa kapatid ko pong si Tita Aida. Salamat po. Nais ko lang po magpasalamat sa Panginoon sapagkat sa patuloy pong paglilingkod sa bawat araw po, nakakasadyad po sa patnubay po niya, sa lakas, at nagbibigay po sa amin lahat ng mga alagad ng pagtitibay, kapanatagan at kapayapaan po. Kung hindi po namin nakamit po ito na bilang isang hinirang, isa po ako sa mapalad na mapapagmalaki ko po. Subalit, andong po yung minsan na nanghihinaan at minsan po sa pagdadalisay, subalit sa patnubay po ng Ama, nakakasadyad po kami at nakakasadyad po ako. Gusto ko pong magtagumpay sa aking paglilingkod. Isa lang po ang hiniling ko sa Panginoon habang nabubuhay po ako at naglilingkod po sa Kanya. Ganap niya akong linisin sapagkat unti-unti po yung aking paglilingkod pinapasok po sa aking puso. Minsan po hindi ko po masasabi na perfecto na po ako. Subalit pinagsisimikapan ko po na sa bawat araw po, linisin ko po ang aking kaluluwa bago po ako pumunta dito. Dumudulog po ako sa Ama upang sa bawat araw, sa sino man pong mga anak niya, dumadaan po tayo sa mga bagay na marami pa po tayong bagay na kailangan isakripisyo po. Tulad po ng mga pananalita na hindi na po marapat. Sa amin pong mga hinirang, hindi na po kami marapat pang magsalita na hindi po namin pinipili, ay hindi po namin kailangan pang isabihin sa tao na kung ano lang po yon, sapagkat kailangan pong manguna sabi ng Panginoon sa aming puso. Siya po ang dapat manguna, hindi po ang aming pagkatao. Sapagkat nung aming pong pagkataong manguna, makakasala pa po kami. Amen po ba? Kaya hiniling ko po sa Panginoon na lagi niya akong gabayan upang maisadsad ko nga po ang aking paglilingkod. Sa Sabado po, magdadalawang taon na po akong bilang isang hinirang, anniversary ko po. Ang sabi ko nga po kay Tita Aida,
tayo daw, pwede po ba sa Sabado na po ako magbabahagi? Ang sabi po sa akin ni Mami Beth, sige anak, sulong, marami kang ibabahagi. Kapraso lang po ito. Saka po si mother po, ang aking shepherd. Alam niyo po, nung una po akong akayin po dito ng Panginoon, sa pamamagitan po ng aking pamangkin, na si Berhel, marami pong nabago sa akin. Una po, yung mga pagkilos ko, sa binigay po niyang anghel, na 2 pong alagad, na nagtulong po sa akin. Sabado ko nga po ito sasabihin, pero ito na po yung pinababatid ng Ama. Kasapagkat sobrang kagalakan po sa akin ang makilala ko po, ang mga kapatid kong alagad, lahat po kayo. Nung pong una, marami po akong kailangan, isadyad sa mga pananilita ko po, na minsan nababatas po, pero yun po pala ang makakapagpabago sa akin. Nung una po, lagi akong tinutuwid. Mami Beth, si Mami Beth po ang ginamit ng Panginoon sa akin, upang sa lahat po ng kilos ko, maging maayos po ako. Nung una po, nagdamdam po ako, inaamin ko sa Panginoon, bakit kaya, sabi ko, hindi ko po kasi masyadong naunawaan sapagkat wala pa po akong 1 taon noon. Nung pala, nais po lang niya akong magtibay pa at mapuspos po ako ng pananampalataya. Ngayon ko lang po na nabatid nung pong ako ay laging nagninilay, dumudulog sa Ama. Lahat po pala na sinasabi sa akin ni Mami Beth, ngayon po nagbigay ng katugunan sa Ama. Yung pong mga bagay na anak, dapat limiin mo ang mga bagay na hindi na marapat upang hindi po ako makasakit ng damdamin ng kapwa ko. Nung una nga po, pinagdamdam ko yon, subalit dito po ako natuto. Sabi ko, napakasarap po pala na itinutuwid ka ng kapatid mo. Unti-unti ko pong inano sa sarili ko, na totoo po pala, ang mga kamalian ko, nakita ko po. Sa pamamagitan nga po ni Mami Beth, na ginamit po siya ng Panginoon, unti-unti po no, napamalit po siya sa akin, sa totoo lang po. Lagi ko na pong hinahanap yung mga sinasabi niya. Nung una po, parang ayoko pang tanggapin. Nung unang nga po kong alagad. Subalit nagsumikap po ako, pinasilid po ng Panginoon sa akin, anak, marapat mong tanggapin upang hindi ka mawalay sa akin at magtibay ka. Ibinigay ko sa iyo yan sapagkat yan ang maging silbing gabay mo. Lahat ng mga kapatid mo, binibigay ko sa iyo ay pakinggan mo sapagkat hindi sila sa katauhan lang nila ang nagsasalita. Ako nagpapabigkas sa kanya upang ganap kayong malaman nyo kung ano pa ang kakulangan nyo sa akin sa pagsunod nyo po, sa pagsunod mo sa akin. Marami ka pa dapat anak baguhin. Sinampol ko lang ang bagay na mali. Nung ikaw ay para ka pang alon na ayaw pang sumunod sa akin. Marami ka pang pinupuntahan na bagay hindi marapat. Nandun pa yung pang pansanlibutan pa. Kaya po ngayon magto 2 years po ako, wala po akong hiniling. Sabi ko nga po, maganap niyo po akong puspusin. Upang yung pong pag-iisip ko ay lagi dito, lagi po sa inyo, na hindi po ako magkasala at makasakit ng damdamin po ng aking kapwa. Nung una po, tamad po ako mag-vigil. Ito po isa ko pang kapintasan sa aking, kaya sobrang hiya ko po sa aming shepherd, kay mother po. Yung sasapit na po ang vigil, nakikita ko po dun sa schedule. Parang ayoko pong tingnan. Sabi ko kasi, siyempre po parang nandoon pa yung tukso. Alas 9 babangon ka pag naiglip ka po. Parang ayaw mo nang bumangon. Yun po yung aking madalas na kasalanan sa Panginoon. Minsan po nag-vigil po kami. Siguro po yun na po yung kaparaanan kung bakit po ako nagpursige sa patnubay po ng Ama. Pinaramdam po niya sa akin, napakahalaga ang pagbibigil sa amin pong mga alagad, mga kapatid kong alagad. Karapatan po namin, atas po sa amin yon upang amin sundin. Kaya po wala po kaming karapatan tumanggi bilang atas po sa amin ng Panginoon. Kaya po minsan yung po ang nalulumbay po ako kapag po hindi ako nakakasunod, alam kong pagkakasala po yon. Isang araw nga po, sumapit ng muli ang aming pagbibigil. Hinahabol po kasi ko ng aso. Kasi po naka-wave lang po ako. Minsan po kasi yung hipag ko si Jazz,
iniiwan po ako, nagpa-practice po kasi. Hindi na po siya umuwi ng bahay. Ang sabi po sa akin ni Jazz, sige, Mare, hintayin na lang kita sa Dambana. Ade, ako na lang po mag-isa ang maglalakbay, papunta po dito. Doon po sa simula po ng Sitio 2, puro po aso. Pero hindi ko po sinabing, siyempre po, ang patnubay po natin, unang-una ang Panginoon. Amen po ba? Subalit, talaga po natatakot po ako sa aso. Ade, ginawa po, ano po kami, naglalakbay na po ako. Ang sabi ko po sa ama, bumalik po ako, umano pa po ako, umuwi pa po ako. Sabi ko po, dumulog po ako at pumikit. Ang mabigay niyo po sa akin ng pamamaraan upang maituloy ko po itong pagbibigil. Bigyan niyo po ako ng lakas at tibay upang hindi po ako mawalay at masakitan ko ang aming shepherd. Sapagkat nalulumbay din po ang bawat isang kawan na shepherd, nalulumbay po sila kapag po ang isang kawan ay nawawala sa vigil. Amen po ba? Kaya po nung isang araw po, tinugong po ng Panginoon ang aking panalangin. Dumulog po ako sa aking altar. Ang sabi ko po, bigay po sa akin ng kaparaanan. Ngayon po, nag-text po ako kay Mother. Mother, sabi ko po, pwede po bang makisabay na lang ako? Iiwan ko na lang po yung wave ko sa gas station. Noon po pala, nandito na po si Mother nun. Kaya sabi ko, patayin na naman ako sa aso. Sabi ko po noon, meron pa pong isang paraan pala. Sabi po ni Mother, anak, abangan mo si kapatid na Jeff, si anak na Jeff, nandyan pa. Ha, sige po, sabi kong gano'n, nag-intay pa po ako. Nakalagpas po pala, hindi ko nakita. Nandito na po pala sa Dambana. Sabi po ni Mother, anak, nandito na. Sumakay ka nilang tricycle, ako magbabayad. Amen po ba? Di po ba yan, Diyos? Palakpakan muna po natin ang Panginoon. Nahihiyaman po ako sa akin shepherd. Total, shepherd ko naman po. Para ko na rin pong magulang. Nilaga ko na po yung wave ko. Kasi na malakas na po yung loob ko. Nag-text nga po si Mother na, anak, ako na lang ang magbabayad. Bumaba ka sa Dambana. Pero may pera po ako. 50 pesos lang po noon. Sabi ko, sige. Pero sinabi ko po kay Mother, sige po. Pagdating ko po dito, nakaabang na po yung hipag ko. Binayaran po yung sasakyan ko. Tapos po noon, dun nga po ako natat. Nung umiyak po si Mother, parang doon ko na-realize na malaki po ang pagkukulang ko, hindi lang po nagsambit. Subalit nandun po yung, hindi ko po alam para pong meron po akong naramdamang iba. Nung nakita ko pong lumuha si Mother, alam kong ako, marami po akong pagkukulang sa aking shepherd na si Mother. Sapagkat madalang nga po umatay ng vigil. Yun nga po yung kaparaanan, yung binigay ng Panginoon sa akin. Kaya sinabi ko, pumikit po muli ako sa adoration. Ang sabi ko po, Panginoon, sabi ko po sa Kanya, ito na po yung ibigay niyo po sa akin oras at araw na simula ng aking maging matatag ako. Upang makapag-vigil po ko sa bawat araw, bigyan niyo po ako ng kapanatagan at iwaksi ko po ang anumang pong takot sa aking puso. Kaya wala pong imposible sa Diyos kapag taimtim po tayong nanalangin. Nakita po niya, naiyak po talaga ako sapagkat nakita ko po yung aking shepherd, umiyak po talaga. Alam ko, dama ko po sa aking sarili na may pagkukulang po ako, inamin ko po sa Kanya. Mahina po talaga ako. Subalit, sa binigay nga po ng Panginoon sa akin mga kapatid ko, ang anghel po kasi hindi lang po sa material na bagay. Sa pananalita po, taos puso ako nagpapasalamat po nung wala po 10 araw ang aming mother of the house. Nasa Singapore po siya, dinalaw po niya anak niya. Shepherd ko na po si Mami Beth. Para pong, yung pong wala si mother, ibinigay po niya sa amin, yung time niya nun. Sige, dito lang kayo. Alam ko sa dama ko, inaakay po niya ako talaga. Upang ako mapuspos, nararamdaman ko po Sabi niya sa akin, pag po nandun ako sa gilid, dito ka. Kasi parang di ka na makwento. Sabi po ni Mami Beth sa akin, buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin, Panginoon. Daman-dama ko po yun. Kasi nga po wala yung aming mother. Kahit po nandito si mother, pag po nasa taas pa po siya, inaayos po niya yung inahanda niyang pagkain sa amin pong mga alagad. Hindi pa po siya bumababa nun.
Lagi po namin katabi dyan, si Mama Beth. Nangihingi po kami ng kadagdagang pang kaukulan upang kami po ay mapuspos, mga alagad. Kami po lahat po ng mga kapatid kong alagad. Damay-damay po kami. Damay-damay yan. Hindi man po kami magkakaano sa tingin nyo po talaga. Pero tingnan nyo po kami, lalo na po pag nasa taas po kami. Para po talaga kami isang pamilya. Napakasaya, kumakain, bumabalong po yung pagkain namin. Lahat po nagkakasya. Sa totoo lang po, prepare. Salamat din po kay Tita Emma, walang sawang pagsandok sa amin ng pagkain. Pinupus po siya ng Panginoon. Kasi po yung pong espiritu, nasa taas po yun hindi po umaalis sa amin. Kaya po yung inahanda sa amin ni Mother na pagkain, hindi ko po alam bakit, sabi ko parang hindi na magkakasya. Kasi pag naglagay po si Tita Emma sa isang tsaka si Tita Amor, daksaan na po yung mga alagad sa taas Yung po kasi yung pinakaano namin sa taas, yung aming pong room. Parang sa sarili ko. Pero sa totoo lang po, 2 years na po ako. Hindi ko po nadanasan na magkulang pa ng pagkain sa taas. Palagi pong meron. Bakit po? Hindi po ba ang Panginoon na naghahari sa pagluluto po ng aming Mother of the House, sa paggabay po ng Ama? Kaya po nagpapasalamat po ako sa mga labis. Hindi ko man po maibahagi lahat, subalit gusto ko lang pong pasalamatan ang mga taong nakapaligid sa akin. Salamat po sa pag-akay, Mami Beth. Alam ko po na yung pagtawag niyo po sa akin. Halika dito, anak. Dito ka. Kasi pag po nandun ako, makukwento po ako sa isa. Ginaganon na po niya ako para po ako mapuspos. Ramdam ko po yun Nakakaiyak po, di po ba? Bilang isang, sino po ba ako para ako ganunin ni Mami Beth? Di po ba? Alam ko po yung dama niya Nararamdaman ko po. Sabi po niya sa akin, nung wala po si Mother, nagpa-bless po ako. Iba po yung naramdaman ko para po may kilabot sa akin. Ang sabi po ng Panginoon, gagamitin ko sa iyo ang anak ko na yan, na si Mami Beth, upang lalo ka pang mapuspos at makilala mo ako, anak. Alam niyo po ba, yung mensahe po sa akin, sasabihin ko po sa inyo, sapagkat ito naman po kahit sabihin ko, hindi po ito propaganda o para lang po ito malaman nyo na katotohanan po. Bawat isa pong alagad na biniles ni Apo sa pamamagitan po nating mahal na Apo Kunching sa patnubay po ng Ama, buhawang katotohanan po lahat ang binemensahe sa atin. Di po ba? Tita Lucy, kayo po di po ba? Madalas po, ilang pong alagad na nagbe-bless? 7. Di po ba? Lahat po na yon, bawat i-bless tayo yung lahat, pati na rin po kami mga alagad. Katotohanan po lahat ng mga tinuturan nila. Kapag minsan isang araw dumulog ka sa mahal na Apo, hindi po ba katugmado sa sinasabi ng mga alagad? Yung pong binahagi na ng Espiritu ng Panginoon, ng mahal na Apo Kutsing sa katauhan po niya. Yung pong nakatayo po ako dito, niyakap po ako mahigpit ni Mama Beth, at niyakap ko rin po siya. Ginanong po niya yung dibdib ko, pinakakabog po niya. Sabi ko, Ama, alam kong kayo po ang kumakabog sa akin dibdib. Sapagkat parang may konti ka pang minsan, kasi po nagiging mainit pa po ulo ko, inaamin ko po. Minsan, kaya po yung pagkabog niya sa aking mga dibdib, inangkin ko pong kamay ng Panginoon yon. Palakpakan muna po natin ng Panginoon para po dire-diretso po. Nung pong nakatapat po ako dyan, gumanon nga po, ibang kilabot po, at habang nakayakap nga po siya sa akin, pinagtura niya sa akin, anak, kung paano kita pinupuspos at nilalapit sa akin, sapagkat nakikita ko sa iyo ang pagtitibay, nakikita naman ang ginagawa mo, nagsusumikap ka upang lalo ka pang mapuspos. At kung bakit ko ginanyan ang iyong dibdib, para hindi ka na mawalay. Alam niyo po ba yun na tinuran sa akin ng mahal na Apo ko nung isang araw po? Totoo po, naluha po ako nung nakapila ako dito. Sabi po ni Apo sa akin, kapatid, pwede ka mga example? Okay lang ba, Tita Marie? Ginanong po niya akong 3 beses. Ang sabi po ng Banal na Espiritu sa akin, anak, ginanang kita upang mapuspos ka pa at di ka na mawalay sa akin. Amen po ba? Hindi ba? Kaya Tita Marie, magtibay ka. Alam ko may diabetes ka. Gagaling ka. Kasama mo kaming mga alagad, ha? Tita Marie, inakay ka ni Tita Lucy, mapalad ka.
Kaya hindi po ba naiyak po ako nung minisayan po ako ni Mami Beth. Naalala ko po si Mother. Kasi nung umiyak nga po sa adoration, sobrang touch sa akin. Panginoon, alam ko nagkasala po ako. Pero binigay niyo po sa akin ng mga taong mababait. Mga taong upang po ako ay mapuspos pa. Kaya papurit pa sa salamat po sa Ama. Walang hanggan. Huwag po kayong magsawa sa akin, mga kapatid kong alagad. Okay lang po, pagsabihan niyo po ako sa kamalian ko. Lalo na po yung dalawa kong aming guidance angel, si Mami Beth, ang aming pong mother of the house. Marami po salamat sa mga kapatid kong alagad at sa inyo pong mga pasyente, tagasunod, aking mga anghel. Tabioli, salamat po, alam niyo po yan. Marami po salamat sa aking magulang. Andyan po yung inda ko na hindi na po nagkakasakit ngayon. Papurit pa sa salamat po sa Ama, itinataas ko ang aking kamay. Wala pong katapusan, pasasalamat. Ito lang po at isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Salamat kapatid. Napagalak po ba kayo ni kapatid? Patunay lang po sa kanyang ibinahagi. Sabi nga, pagka gusto maraming paraan, pagka ayaw maraming dahilan. Wala nang takot sa aso kasi meron siyang mother na magbibigay ng pamasahe. Amen po ba? At saka tunay po yung sinabi niya na sa dakong ito gumagamit ng Diyos ng mga tao upang magtuwid sa ating mga kamalian. Katulad niya, mapalad siya dahil isa siya sa naitutuwid sa kanyang mga kamalian. At mapalad din naman po siya sa kanyang pagtanggap sa kanyang mga kamalian. Isa pong mapakalaking biyaya sa atin na tayo magkaroon ng kababaang loob, na tanggapin na tayo mali, tanggapin natin ang mga pagtutuwid sa atin, maging kagalakan sa ating puso. Amen po ba? Amen. Tatawagin ko pa po ang isang alagad uli upang magbahagi. Napakaganda po ng tingin ko sa kanya ngayon eh. Kaya sabi ko, magbahagi ka, maganda ka ngayon. Nasaan na ba? Si Tita Marie. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Tiyan mo nga, di masaya. Oh. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nainip na po ba kayo sa ating mahal na Apo Kunching? Totoo po. Amen. Huwag po tayong mainip sa bawat sandali ng ating paghimlay o pagdako sa dakong ito sapagkat sino man na tumindig dito na nagbabahagi, makakapulot kayo ng aral na magbibigay kalakasan sa bawat isa sa inyo. Ganyan po talaga minsan ang Panginoon, lagi minsan nandyan, minsan hindi natin iniintindi, sinasabi niya parang dumadaan lang sa tenga natin. Subalit pag ang Panginoon minsan hindi nagpakita sa atin, doon natin makikita ang kahalagahan niya. Amen po ba? Ganun po ang banal na Espiritu sapagkat 2 araw na po natin siyang hindi nakikita. Amen po ba? Nananapik po ba kayo? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat tunay nga po na ang bawat sandali natin kailangan pag andito na ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, mag-focus po tayo. Lagi tayong mag-concentrate kung anong sinasabi niya sapagkat iyon ay para sa atin. Kasi po katulad niyan, 2 araw wala siya, hindi siya lumuluwal, nananabik tayo. Kaya upang sa bawat pagdatal niya sa dakong ito, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, huwag natin aksayahin ang bawat oras. Kundi sa bawat sandali, taimtimin natin ang pakikinig at isabuhay natin upang sa bawat araw na nakakaniig pa natin ang banal na Espiritu ay tunay tayong makinabang. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ano nga ba kung bakit tayo narito sa dakong ito? Mapalad tayo kung ano man ang kaparaanan ng Panginoon na dinala tayo sa lugar na ito man ay karamdaman, problema o dalahin sa buhay o sa ating mga kasambahay, kamag-anak kung bakit tayo nadako dito. Ito ay isang biyaya sa atin. Amen po ba? Sapagkat kung hindi tayo nadako sa dakong ito, hindi natin makikilala na may Diyos palang buhay na dapat nating asahan sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po sa bawat sandali, kami pong mga alagad, bilang hinirang ng banal na Espiritu, malaki po ang pasasalamat namin sa Panginoon sapagkat hindi man kami pwedeng pagkatiwalaan, subalit dahil sa pag-ibig niya sa amin, anuman ang pinanggalingan namin buhay, subalit napakabait niya sapagkat hinango niya kami at pinili niya kami upang manilbihan sa kanyang ubasan. Kaya kaming mga alagad, anuman ang dumarating sa aming pagsubok o pagdalisay, ito ay aming tinatanggap na may pag-ibig at hindi kami
hindi kami tumutugot na hanapin siya sapagkat batid namin sa bawat sandali ng aming buhay, siya ang kaagapay namin at siya ang magtatawid sa bawat sandali sa amin. Ganon din po kayo mga kapatid sapagkat anuman ang dinadala niyo ng pasanin, nung hindi pa man kayo nadadako sa dakong ito, para bang tanaw niyo sa sarili niyo, wala nang pag-asa ang buhay niyo. Subalit nang nakarating kayo sa dakong ito, binigyan kayo ng pag-asa ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sapagkat ang dako pong ito ay pag-asa. Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Kaya kung sa tuwi na lamang ninanamnam natin ang bawat mensahe ng banal na Espiritu, walang masasayang at dito mag-uumpisa kayong bumata. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sapagkat kung susuriin po nyo yung litrato nyo nung dating hindi pa kayo napunta rito, mahirap ipinta. Subalit ngayon kahit nakapagkita ang pintor, maipipinta kayo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Sapagkat dyan po natin napapatunayan na may tinanggap na tayo sa Panginoon. Kung ang pakiramdam natin sa ating sarili, lagi tayong masigla, lagi tayong may kapayapaan, at hindi tayo nababagot sa bawat sandali ng ating buhay. At marunong na tayong magpatawad, marunong na tayong palagpasin yung mga bagay na hindi natin napapalagpas ng dating buhay natin, na hindi pa tayo nadadako dito. Ito po ay isang malaking biyaya na sa atin ng ating Panginoon na dapat nating ipasalamatan sa bawat oras ng ating buhay. Amen po ba? Sapagkat tunay nga po na hindi lang sa kayamanan doon nasusukat na mahal tayo ng Diyos, kundi yung makatulog ka sa gabi na wala kang iniintindi sa isip mo, kundi payapa ka, iyon ay isang malaking biyaya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat tunay nga po kapatid, aanin natin ang kayamanan kung bawat sandali ay may kagulimahanan tayo, hindi tayo makatulog. Kesa naman na wala tayong pera, subalit payapa ang isip natin, nakakatulog tayo, may pagmamahalagi sa puso natin. Yun po ay isang napakaling biyaya natin na dapat nating sa tuwin at sa tuwin ay ipagpasalamat sa Kanya. Amen po ba? Kaya po huwag kayong mainip, ano malay natin, supresahin tayo ng banal na Espiritu at makaisa natin sa oras na ito. Kaya po, pag lumabas ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, huwag natin sayangin ang ating oras. Kalimutan natin ang ating agam-agam, ang ating iniisip sa ating puso, upang noon, sa ganung pamamaraan po, lahat ng nais nating kamtin, makamta natin sapagkat nakikipagtotoo tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Ganyan po kabuti ang Panginoon, kahit hindi nyo nakikita ang kanyang taong kinalugdan, subalit kayo nakikita niya. Nakikita tayong lahat kung anong ginagawa natin dito, kung tayo ba ay tapat na habang nakaupo rito at naghihintay sa kanya, hindi tayo nababagot, hindi tayo naiinip. Alam po niya yan. Kaya po sa tuwina, ang nais ng Ama, ang hinihingi niya sa atin, magpakatotoo tayo, magpakatapat tayo, upang ang lahat ng hinihingi natin sa Kanya ay ipagkaloob sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat kapatid sa mga ibinahagi mong magbibigay talaga sa amin ng katatagan. Masaya po ba kayo? Okay pa po ba? Pagpapatuloy pa natin. Tama po. Dapat po talaga tayo laging magalak. Lagi tayong ready sa pag-aantay sa ating mahal na Apo Conching. Pero sabi nga, huwag tayong malungkot kung hindi man natin siya makita. Tuwiran man natin hindi makita si Apo Conching, katawang lupa lang po niya yun. Subalit ang banal na Espiritu, nakatunghay, nakagabay at kasama natin mula pa kanina. Binigay na po niya yung kagalingan ninyo kung tuwiran nyo lang ninamnam lahat ng sinasabi nung tumitindig at nagbabahagi sa harapan. Amen po ba? O, pagpatuloy na po natin. Tatawag po ako ng isa na tunay na magbibigay sa atin ng inspirasyon. Tinatawagan ko po ang aming Mother of the House, si Mother Marisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy naming nararamdaman upang sa dako mong banal ay kay paglingkuran ng buong katapatan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Conching, na sa amin ay nilayan mong ibigay upang matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Sadya pong buhay ang ating Panginoon sa bawat araw, sapagkat kailanman ang ating Panginoon ay hindi namatay sa sanlibutan. Amen po ba yon? At hanggang sa mga oras na ito, ay patuloy po niyang binubuhay ang ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Conching na ibinahagi sa ating lahat. Alam niyo po, habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, galak sa puso ko at pinagmamasdan po ang mga galak sa inyong mga mukha
kung paano po kayong nasasyahan. Siguro alam nyo rin po na ang ating Panginoon ay nasa tabi nyo lang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang sabi nga, hindi nyo man masilayan ang ating mahal na Apo Kunching bilang katauhan, subalit batid nyo at tinanggap nyo sa puso nyo na nasa tabi nyo lang, kanina magaling na kayo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, sa aking mga kapatid na alagad, ang pakikibaka, minsan maaaring sambitin ng tao na napakahirap. Subalit kapag kilala mo pala ang Diyos, masasambit mong masarap. Amen po ba yun? Sapagkat masarap doon sa kaukulang, sa bawat pagtahak mo, hindi na walang kabuluhan ang tinatahak mo dahil alam mong may kasama ka kahit hindi mo siya nakikita. Amen po ba yun? Hindi kagaya nung unang buhay bilang pagkatao na hindi mo kilala ang Diyos. Mararamdaman mo tumatahak ka. Subalit andun yung pagal na katawan, nandun yung pagkasawa, na lahat ng kaaburiduhan mararamdaman mo. Subalit sa dakong ito, kung paano kang tumutupad at gumaganap, at the same time, sasabayan pa ng kalaban para atakihin ka, hindi siya makakagapi sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa katotohanan lang po, ang aking mata ay parang binubuhangin sapagkat wala pa po akong tulog. Ano po? Subalit salamat po sa Ama. Sabi ko nga kay Mami Beth, sabi niya sa akin, buti nakakaya mo. Yun nga po ang himala ng Diyos eh. Sapagkat may isang Apo Kunching na ginamit sa ating lahat at tinanggap natin sa ating buhay, mayroon pong nagbubulong sa isip natin kung paano tayo magiging matatag sa pamamagitan ng banal na Espiritu na hindi natin mahawakan, subalit malaya nakakakilos sa ating katawan. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kahit walang tulog, pagalang katawan, paghakbang ko po, para lang po akong lumulutang sa hangin, sa dami po ng mga dapat asikasuhin. Subalit salamat sa Ama, sapagkat ano po ang sandata? Panalangin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ano po ba ang panalangin? At paano ang panalangin? Maalala ko po, ipaliwanag po sa inyo ni kapatid na Beth, at sinusugan po yun ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kung paano po ang tamang panalangin sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Nasa una po, ang una pong gagawin ay kailangan siyang papurihan at pasalamatan. Pagkatapos po nun, pangalawa ay humingi ka ng kapatawaran. Sunod na po yun ay ang mga kahilingan. Alam niyo po, sadya pong hindi dapat nating kaligtaan ang pasalamatan ng ating Panginoon. Sapagkat sa bawat pagpapasalamat, anuman ang iyong dinaranas, anuman ang iyong nakamtan, kung inaangkin mo sa puso mo na ang lahat ng iyon ay pahintulot ng Panginoon na siya rin ang magsasadsad sa iyo, wala pa rin pagdaramdam sa puso mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Alam niyo po kagabi, hindi ko po alam na ganun ang magiging kaukulang bahagi sa inyo. Subalit, ang bawat isa pong mga alagad, kapag hiningan niyo po ng panalangin, lalo na ating mahal na Apo Kunching, ikaw mismo na humingi ng panalangin sa kanila, mararamdaman mo, sa oras ng iyong panalangin, ay kasabay niyo po sila. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, doon ko po napapatutuhanan yon na sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang dumudulog na mataman sa ating Panginoon at ang mga kapwa alagad na dumudulog po, kaanin-sabay mo, napakabilis po na mag-grant ni God yung gusto mo para sa Kanya at gusto niya para sa iyo. Amen po ba yun? Kaya minsan po, may mga panalangin din po na, bakit kaya hindi binigay ni God? Amen? Bakit kaya hiniling ko, nagpasabi na ako sa mahal na Apo na ako'y idulog niya ako. Nagpasabi na ako sa mga alagad, sa mga kapatid kong kaps o sino pa man, na idulog ako, bakit hindi binigay? Maaari magkaroon kayo ng katanungan. Subalit hindi nyo maaaring gawing pagdaramdam yun sa puso nyo kapag hindi pagdakakarakay ibinigay sa inyo. Sapagkat, sabi nga, higit na kababatid ang Ama, kung ibibigay niya ngayon, ano bang magiging kaganapan sa buhay mo? At kung hindi naman niya ibibigay ngayon, ano bang masisilayan niya sa buhay mo? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya lahat po ay pag-aaral pa rin na sa oras ng panalangin, ang pinakamahalaga, huwag po natin siyang kalimutan. Amen? Huwag po natin siyang kalimutan pasalamatan. At yan po ang isang napakahusay na sandata ng bawat isa. Ang pakikipagniig ng madalas sa ating Panginoon ay madalas din po nagagawa siya ng himala sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ay aking nasilayan. Sabi ko nga po sa mahal na Apo, ngayon lang po kami nagkita simula nung dumating po ako. At kanina po, niyakap ko po siya.
niyakap ko po siya. Ano po? Sasabihin niyo, saan ba kaya si Apo? Sabi niyo sa isip niyo, nasaan kaya kasi Apo? Nayakap ko po siya at nasabik po ang puso ko. At siyempre po, nagkwentuhan po kaming dalawa. Sasabihin nila, saan kaya kasi Apo? Saan kaya kanya nayakap? Siyempre po, kahit saan dako, mayayakap po natin ang ating Panginoon. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw po, sadya pong nakakasabik sapagkat kapag ang kasama, yung halimbawa po yung magulang po namin, matagal na hindi natin nakita, kahit sabihin mong malakas ka sa pakiramdam mo, na ikaw'y binahagi na ng ating Panginoon, iba pa rin ang magulang. Amen po ba yun? Iba pa rin ang lakas ng pagmumula ng magulang. At yan po ang, sabi ko nga po sa inyo, pinakamahalaga, na sa bawat panalangin, alam nyo po, pag kami po ay nagkakaroon ng pagdalisay, ako po, o kahit sino sa aming mga alagad, lahat po, kung sino maabutan ng text, at sisiguraduhin, isa man ang maabutan ng text, sigurado kakalat na po yun. At pagbukas, pagpasok, alam na po nila kung sino ang humingi ng panalangin. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, anong nais ko po ipahiwatig sa inyo? Alam nyo po yung mga nararamdaman nyo po. Kung minsan masakit ang balakang nyo. Kung minsan nahihirapan kayo umihi. Kung minsan nasakit ang ulo nyo. Kung minsan nagpapalpitit ang puso nyo. O kahit ano pa sa katawan nyo. Lahat po yan naranasan din po namin. Amen po ba yun? Subalit, ano nga po ang pagkakaiba? Sabi ni kapatid na Marie, palagi po kayong magkaroon ng pag-asa. Na sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, kung paanong inuulat niya araw-araw ang tamang gamot upang magdulot sa atin ng kagalakan at pagsariwa ng ating katauhan. Isa lang po ang sandata, panalangin pa rin. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Kaya nawa po sa bawat araw, tayong lahat po mga kapatid, wag po nating ibaliwala, kahit karampot lang po na ibigay natin sa ating Panginoon sa oras ng pagmulat ng ating mata at bago tayo humimlay at yung oras na ibinibigay po ng Banal na Espiritu kung anong oras po manalangin, wag niyo po yung kakaligtaan. Sapagkat yung panalangin pong oras na binigay, yun po yung mga oras na tulog ang lahat ng tao sa mundo. Boy mo ba ang Diyos? Kaya ang sino man makabata doon sa oras na ibinigay ng panalangin, naku, mararamdaman niyo po talaga ang Diyos. Para nasa tabi mo lang. At kulang nila ikalabitin ka, andito lang ako. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kapag ito na ang naramdaman mo, ano man ang pinagdaraanan mo, sigurado may galak ka pa rin sa puso mo. Amen po ba yun? Kaya wala lang po kayong alam, mahirap magkwento ng napakahaba. Subalit, ang pinakabuod po na nais ko po ipahiwatig sa inyo, napakabuti ng Diyos. Bakit po? Balanse po siyang kumilos. Alam niyo po kung bakit? Sa bawat kaganapan na nagaganap sa aking buhay, sa bawat araw ng pakikibaka, bilang isang lingkod, at bilang isang nilalang Kristiyanong naturingan, nang dahil may isang Apo Kunching na ginamit sa aking pagkatao upang bahaginan ng liwanag, sa katotohanan lang po, kapag dumarating po yung mga pagdalisay na yan, hindi po yung magiging daan para tumigil kami, kundi parang yun lang po'y patikim para lalo kayong manabik. Ano pang gusto ipagtupad ng Diyos sa aming buhay? Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Pag yun ang naramdaman ninyo, kaya sabi ko nga kay kapatid na Myrna, salamat po sa text nyo, na ang bawat text ng bawat alagad na kapag nakakarating sa iyo, kapag nakadatal po sa kanila, binibigyan po namin ng respeto po yun. Ang bawat dinadatalan po ng Banal na Espiritu na bahagi na mula kay Apo Kunching, na mula sa ating Ama, sa pangalan ng Kristo, kung ano man ang bahagi po sa kanila, binibigyan po namin ng respeto po yun. Sapagkat ang binahagi po sa ilang kapatid po namin, maaaring hindi binahagi sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakahalaga po ang bawat pagbabahagi na kapag mula sa ating Panginoon, tanggapin niyo po. Kung alam niyo man, huwag niyo pangibabaw yung sa inyo. Alamin niyo po muna kung ano pang bahagi na nais iparating ng Diyos para sa iyo, para lalong maligo mo ang lakas na mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kahapon, sabi ko kay kapatid na Myrna kagabi, okay lang kapatid, ang mahalaga, purihin ang Ama, mapalad tayong lahat ng mga hinirang, tayong pong lahat na naririto ngayon, na may isang Apo Kunching na ginamit na nag-ulat sa atin upang pahalagahan nating matama ng ating Diyos. Na hindi nga siya bababa upang isiksik sa ating isip na ito ang gawin mo anak, kundi sa paggamit po niya sa ating mahal na Apo Kunching, natutunan po natin ang tamang panalangin, natutunan po natin ang tamang paghiling, natutunan po natin ang kaukulang nasa ng ating Panginoon para sa atin upang ang buhay po nating pahiram sa dako sa mundong ito ay hindi masayang, kundi
kung paano kang nakadama, doon mo pa lang ngayon bigyang higit ng halaga ang buhay mo, na yun pa lang doon magkakaroon ng kabuluhan ng buhay mo dahil nakilala mo ang Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat masasabi ko pong walang kwenta ang buhay kapag wala sa iyo ang Diyos. Amen? Kaya kung ang pagkakataon ay binigay sa iyo ng Diyos na sa dakong ito'y nakadama ka, pahalagahan mo na. Pahalagahan mo na at angkinin mo na. Na yun ay paraan ng Diyos sa iyo para ipadama niya sa iyong mahal ka niya. Amen po ba yun? Sapagkat kung ikaw ay nasa mundo ng tao, kahit alam mo may Diyos, hindi mo mararamdaman kung paano kang minamahal ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito po, kapag nagkakasama-sama po kami ng mga dinadalisay sa mga pagsubok, kanya-kanyang putahe po, napakatitindi. Napakatitindi po. Subalit wala nga pong sindak sapagkat nauna na po ang mahal na apo na ginagawang sampol ng ating Panginoon. At dahil sa walang humpay na panalangin na ginagawa niya, naging matibay at matatag hanggang nahulagpusan at nasilayan yun ng aming mga mata. Kaya kapag dumarating po sa aming mga alagad, yung mga pagsubok na yan na pagdalisay, na pahintulot ng ating Panginoon, syempre po, basta andyan lang mahal na apo na ginagamit ng ating Panginoon, andyan kayong lahat na nagtitiwala sa dakong ito, wala pong kasindak-sindak sapagkat alam po natin na ayaw ng Panginoon na malumbay ang mga tapat na lingkod niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon ko po masasabi sa inyo mabuti ang Diyos. Kaya mga kapatid, pahalagahan niyo pong mabuti sa puso niyo ang bahagi ng ating Panginoon sapagkat sa katotohanan lang po, hindi naman maaaring hindi ka lumuha. Sabi nga ni kapatid na Marisa, lumuha ako. Alam niyo po yung pagluha ko po na yun, hindi ko po sinasadya. Naroon po kasi yung, minsan bilang shepherd, alam po ng mga shepherd dito mayroon kaming kaukulan na nais ipahiwatig na hindi namin masambit. At mayroon kaming nais ipadama na hindi namin maipadama. Sapagkat naroon po yung kaukulang damdamin na ito ba'y matatanggap niya? O ito ba'y hindi niya matatanggap? Ano magiging apekto sa kanya kapag sinabi yung ganito. Kaya salamat po at ang aking kawan ay tuwiran po na pinupuri ko ang Ama. Hindi ko sinabi sa kanyang masama siya, hindi po siya masama. Naroon po yung kalooban ng ating Panginoon kung paano siyang binago ng ating Panginoon na tinanggap po niya ang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching at tuwiran na kadama na yung pagluha na yon ay pagluha ng panghihinayang sa bawat tao na kung hindi nila bibigyan ng halaga ang bahagi ng Diyos sa kanilang buhay, maraming masasayang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya isa rin po yan sa dahilan kung bakit pinangangalandakan po namin sa inyo na ito yung po yung nais namin ibigay sa inyo na damhin nyo po. Para po yung nararamdaman po namin, hindi man magiging parehas. Subalit may mga kaganapan na hindi man ganun kalalim sa amin, maaaring maganap sa inyo at magkakaroon na po kayo ng kaukulan na solusyon kung paanong tutupdin. Sapagkat, bakit ka po nagiging simple sa mga alagad? Sapagkat kung paano ang ating mahal na Apo Kunching, ang pagdalisay ng ating Panginoon, samantalang siya na mismo ang nasa katawan na ginagamit ang kanyang katauhan, dinadalisay ng ating Panginoon, nalalagpasan. So ano ang sandata? Sabi ko nga, kung ang mahal na Apo Kunching ay ganun kamahal ng ating Panginoon, dahil kami alagad ni Apo Kunching, mahal din kami ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya naroon po yung pagtitibay na, syempre, ang aming magulang ay maganda ang naging record sa ating Diyos. Siguro naman po, sa ganung kaparaanan, bilang kami mga anak o galing sa Kanya na hinirang, hindi naman po siguro kami isasantabi ng ating Panginoon. At hindi lang po kami, maging kayo rin po sapagkat sa bawat pagdulog, sa bawat minuto, sa bawat segundo na pagdulog ng ating mahal na Apo Kunching, lahat po tayo'y kasama. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po mga kapatid, samahan po natin sa tuwina, lalo po ngayon, malapit na anniversary. Marami pong sorpresa ang ating Panginoon at kailanman ay hindi po siya bumibigo sa mga taong masidhi na nagiging tapat sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Saksi po ang aming mga mata, saksi po kami, minsan po sa aming mga alagad, binibigyan po kami ng sorpresa. At kung paano kayo nananabik, ano kayang sorpresa ng Ama sa anibersaryo? Kami rin po, sapagkat ang sorpresa ng ating Panginoon walang nakababatid kundi siya. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ang bahagi ko pong ito ay makapagdulot higit sa inyo ng pagtitibay, kung paano po ang kahalagahan ng ating Panginoon ang mahalaga. Ang masasambit ko lang sa inyo, ipaubayan mo yung ganap ang inyong sarili sa Diyos na siya ang gumamit sa inyo
at mararamdaman niyo po kung gaano siya kasarap kasama. Sa bawat oras, sa bawat araw, kaya niyang ibigay. Maging ang pinakamahirap na hindi kayang gawin ng tao ay magagawa ng Diyos para sa iyo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Sandali lang po. Okay, pagpatuloy po natin. Mapakadami pong pagpapala ng Diyos pamamagitan ng mga mensaheng lumalabas sa mga hinirang na alagad. Huwag po kayong malungkot. Wala po si Apo dito sa harapan, subalit ang Espiritong Banal nakatunghay, katulad ng kanaking sinasabi. Ang kinim po ninyo, pamamagitan ng mga matatamis niyong ngiti sa akin, nandyan na po yung pagpapala ng Diyos. Amen. Nginingitian niyo yung mga tumatayo sa harapan, ninanamnam niyo po yung sinasabi nila, kasi ginagamit lang po sila ng Banal na Espiritu upang makamit niyo yung kagalakan ng puso, kagalikan ng karamdaman, ng katawang lupa. Amen po ba? O, isa pa pong pagpapala mula sa Diyos na buhay. Pakinggan po natin ang aming Mami Beth. Salamat po muli aming Diyos Ama sa pagpapalang patuloy niyong ibinibigay sa amin sa bawat araw. Hindi man mga material na bagay, subalit ang mga pagpapalang ito ay malabis sa aming pinasasalamatan sa inyo, kagalakan ng puso, kapayapaan ng kaisipan na sa dating buhay ay hindi namin nakamtam. Kaya po aming dakilang Ama, samot dalangin ko, kung ano man po ang naramdaman namin bilang mga alagad na hinirang mo sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching, naway maramdaman ng lahat ng tao na tinipon mo sa banal na lugar na ito. Amen. Salamat po mga mahal na kapatid kong nagbahagi, na nawa po ay hindi nagiinit yung mga puwit ninyo. Sabihin nyo, tagal naman ni Apo, ano ba yan, dami-daming pinagbabahagi, wala pa yung taong kinasasabi ka namin. Ano man po yung binanggit po ng mga kapatid kong nagpahayag, kung gana po kayong nagtitiwala, sabi nga po nila, kanina pa, kapiling nyo na ang ating Panginoon. Bagamat wala ang ating mahal na Apo Kunching, pero kailanman hindi po niya tayo iniwan. At sa mga sandaling ito, habang kayo po ay nagbabata sa inyong pag-upo at paghihintay, katulad din po ng sinabi ng mga kapatid ko, ang biyaya ng kagalingan ay inyo na pong nakakamtam. Hindi man po kayo ganap na makita sa inyong harapan ng ating mahal na Apo Kunching, pero ang kininyo po, ang bawat tumayo po dito ay binahagi na ng ating Panginoon upang magpahatid ng kanyang mga salita na magbigay sa inyo ng inspirasyon upang umuwi kayong may galak sa inyong puso at kalooban. Amen po ba? Ganyan din po ang nararamdaman namin noon sapagkat katulad ko sa dating buhay, katulad din po ninyo ako na maraming nararamdaman sa katawan. Ito po'y nabanggit ko na sa inyo na may migraine ako, may vertigo ako, may kung ano-anong karamdaman na dinulot ng labis kong pag-iisip. Subalit salamat sa ating dakilang Ama, tinayapa niya ang aking kaisipan sa pamamagitan ng mga mensahe na ipinaparating niya. Kaya po yung mga ganitong pagkakataon, mga mensaheng naririnig ninyo, ito na po yung kaparaanan ng Diyos upang unti-unti po ay pagalingin kayo. Huwag po kayong maghintay na tutukan kayo ng stethoscope. Huwag po kayong maghintay na kayo ay suriing mabuti katulad ng ginagawa sa mga ospital. Dito po, wala po kayong kamalayan. Panginoon ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Alaman dinaramdam ng inyong katawan lupa. Kaya kung kayo po'y nagtitiwala sa pamamagitan ng kanyang mga salita, kayo rin po ay unti-unting pagagalingin. Alam niyo po kung ano po ang nagpagaling sa akin? Mga banal na aral. Sapagkat unti-unti pong nalinisan ng aking puso at kaisipan na yung po palang mga karamdaman ko ay sanhi ng aking malabis na pag-iisip. Ang aking pong karamdaman ay sanhi ng wala pa po yung problema, bakit ginagawa ko na? Ganun po kasi yung mga taong wala pa sa Diyos eh. Gumagawa po kayo ng sarili nyong script.
Ayaw po kayong sumunod sa script ng Panginoon sapagkat ang Panginoon may script na ipatutupad para sa ating lahat. Subalit bakit po natin pinangungunahan? Gumagawa po tayo ng script para sa ating buhay. Kaya ano po ang nangyayari? Hindi po kayo makatulog. Sapagkat ang iniisip nyo, yung sarili nyong script. Ipaubaya po nyo lahat sa Panginoon. Siya po ang bahala. Siya po ang hahawa ng landas upang tayo po ay makasadsad sa lahat ng pinagdaraanan natin sa ating buhay. Sino nga po ba ang walang pinagdaanan? Wala. Sabi nga po ng isang kapatid kong tumindig dito, pag wala na po tayong pinagdadaanan sa buhay natin, patay na tayo. Sapagkat ang pagdalisay ay bahagi ng ating buhay na dapat nating maranasan upang lumalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Ako nga po, sabi ko nga po, minsan sa aking pagbabahagi, marami na rin po akong pinagdaanan na ang dinaanan ko yung mga batong malalaki na kung talagang nakayapa ka, masasaktan yung paa mo. Pero alam niyo po, sinadsad po ako ng Panginoon. Nakatawid po ako at ito po'y aking napagtagumpayan. Kaya po sa mga pagkakataong ito na ako'y naglalakbay sa aking buhay, maliliit na lamang po yung bato, kaya kayang-kaya na pundaanan. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. Bakit ko po nasadsaran? Sapagkat katulad po ng sinabi ni Mother, ang sandata natin upang tayo makasadsad ay panalangin. Paano po tayo makakasadsad kung wala tayong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon? Hindi po tayo makikipag-ugnayan sa Kanya ng face-to-face na makikita po natin siya tahasan sa ating mga mata, kundi tayo po'y makikipag-ugnayan ng espiritu sa espiritu sa pamamagitan po ng panalangin. At tinuro na po ni Mother ang teknik ng pananalangin. Huwag po puro bigyan mo po ako, bigyan niyo po ako. Ginagawa po natin si Jesus ang ating Panginoon na parang wishing well. Alam niyo po ba yung wishing well? Hindi po ba sa Italy meron ito na dinadrapan ng coin? 3 coins in the fountain, 3 coins in a wishing well. Na pag initsa nyo yung coins ninyo, magwi-wish kayo, yung wish ninyo ay darating sa inyo. Ganun po yung ginagawa natin kay God eh. Ginagawa natin wishing well. Na lahat ay gusto ko po, pahingi po, bigay nyo po ito. Hindi po ganun. Tinuro na po ni Mother ang secret ng pananalangin. Una, magpuri muna tayo at magpasalamat. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Kanya, hindi po ba? At ito po ay naibahagi na sa inyo. Huwag po ninyong tingnan ng pasasalamat in terms of material things. Kundi tingnan po ninyo yung mga bagay na dapat nating ipasalamat sa napakaraming hiwaga na ginagawa sa atin ng Panginoon. Ang tanong, ito po ba'y napagpapasalamatan ninyo? O pagdating ng umaga, ang laman ng isip nyo mga problema. Pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, pambayad sa tuition, pamalengke, wala kaming bigas, etc. etc. Alam nyo po, kung marunong po kayong tumawag sa Panginoon, makapagniig sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, hindi po kayo magkakaprobleme. Sapagkat ang Panginoon ay tutulungan kayong makasadsad sa inyong buhay. Sapagkat lagi-lagi ko po itong sinasabi, marami ko na pong beses na ito'y na-mention sa aking pahayag. Ang Panginoon po ay napakadakila. Walang hindi po siya maibibigay sa mga anak na tapat na dumudulog sa Kanya. Ang tanong, tapat ba kayo sa pagdulog sa ating Panginoon? Ang tanong, pag ba kayo dumulog sa Kanya, ala kayong pag-aalinlangan? Sapagkat kung may pag-aalinlangan kayo, wag na po kayong umasa. Subalit ibigay niyo po sa Kanya ng 100%, kayo na po ang maghari Ama, ang bawat kahilingan niyo, Kanyang pakikinggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mayroon ba kayong karamdaman na ayaw maalis sa inyong katawan? Isipin niyo po na pinagaling na kayo ng Diyos. Sapagkat ang demonyo sisingit, sasabihin, ako, hindi ka pa magaling, huwag kang maniwala sa mga yan. Kaya pag may sumakit sa inyo, ay oo nga, hindi pa nga ako magaling, hindi ako pinagagaling pa ng Panginoon. Nagkakaroon po kayo ng pag-aalinlangan. Alisin nyo po sa kaisipan nyo, eka nga po, think positive. Pag sinabi ng Panginoon, pinagaling ka na, angkinin mo na, huwag ka nang mag-alinlangan, sapagkat pag may pag-aalinlangan ka, hindi nyo po makakamtam ang kagalingan na inyong hinihingi. Kaya wag po kayong magtaka. Sabihin nyo, bakit tapos na akong magbanyos? Naka-first round na ako ng banyos. Bakit masakit pa rin ang balakang ko? Bakit masakit pa rin ang mga tuhod ko? Bakit masakit pa rin ang ulo ko? Yung pong sarili nyo, ang tanongin ninyo. Tanongin nyo po yung sarili ninyo kung naibigyan nyo na ba sa Panginoon ang 100% pagtitiwala at paniniwala. Pag ang sagot nyo, yes Lord, magaling na nga kayo. Ganun po, binibigyan po namin sa inyo yung mga tips
mga sikreto kung paano namin siya natagpuan. Kaya po namin binabahagi sa inyo upang sa pamamagitan ng aming mga pahayag, hindi nyo man tahasang magawa yung mga sinasabi namin sa inyo. Sigurado po, pag nanginalangin po kayo at dumulog sa Panginoon, Panginoon po ang magtuturo sa inyo kung ano ang kanyang gagawin. Iyon po ay isang regalo, isang biyaya, isang gift na mula sa Kanya. Paano po niya kayong bibigyan ng regalo kung hindi naman niya kayo kilala? Kaya magpakilala muna kayo sa Kanya at makikilala natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Ang tanong, how often do you pray? Nananalangin ka lang ba pag may problema ka? Nananalangin ka lang ba pag may nararamdaman ka? Nananalangin ka lang ba pagka merong hindi magandang nangyayari sa'yo? Hindi po ganyan. Ang sabi ng Panginoon, makipagniig ka sa akin, ano man nangyayari sa buhay mo, kagalakan, kabiguan, kapayapaan, kaguluhan, kakulangan, kalabisan, dapat ikaw ay patuloy na nananalangin sa akin. Alam niyo po mga kapatid, pag na-develop na po yung relationship ninyong maganda sa Panginoon, yung talagang close na kayo, intimate na kayo ni God, wala na po kayong hihilingin. Sapagkat dahil intimate na kayo, close na kayo, alam na po niya, alaman ng puso't damdamin nyo, alam na kung ano ang mga pangangailangan ninyo. Kaya ang tip ko sa inyo, palalimin ninyo ang inyong pananalig sa ating Panginoon, panaligin ninyo ang inyong relasyon sa Panginoon, at ito'y magagawa lamang sa pamamagitan ng panalangin. Kaya kung ikaw yung tipo na kaya ka lang mananalangin pag may kailangan ka, wala po kayong masyadong aasahan sa Kanya. Meron pa din, kaya lang gakatiting lang. Ikumpara mo doon sa laging nananalangin. Ikumpara mo sa laging naninigluhod sa Kanya at nakikipag-usap sa Kanya. Kung ganyan lang po yung binibigay sa inyo, gagawin po niyang kaganyan, hanggang lubos na pong maging malalim ang inyong pananampalataya sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang ating pong Panginoon ay hindi po siya nagtatalusira sa Kanyang mga pangako. Ang pangako ng tao napapako. Subalit ang pangako ng Panginoon natutupad. Kaya ang dapat lang po ay ang ganap na pagiging makatotohanan sa Kanya. Magpakatotoo tayo sa Kanya at magpapakatotoo din siya sa atin. Sapagkat meron po siyang pangako sa atin eh. Ano po yung pangako niya? Huwag kang mangamba. Di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon. Kang mangamba. Kita. Ganyan po ang ating Panginoon.
Ibigay lang po natin sa Kanya yung 100% ng pagtitiwala. Huwag niyo pong kulangan. Kahit po 1%, huwag niyo pong gawing 99.9. Gawin niyo pong 100% ang ganap na pagtitiwala. Hindi po siya magtatalusira sa Kanyang pangako. Saan man magpunta, kasama natin siya. Magandang umaga po at maraming salamat. Bago po tayo, kapatid, isasara ko na, kapatid na ang ating MC. Ang ating pong mahal na Apo Kunching, kapiling natin, nandito siya. Kaya lang po talagang meron siyang dapat tapusin. Hindi na nga po halos natutulog, wala po kayong kaalaman. Nakatutok po siya sa pinag-aata sa kanya ng Panginoon. Nakakaawa nga po, sabi niya sa akin kanina, kapatid, hindi namin makuhang kumain, hindi namin kuhang maligo, dahil gusto naming matapos ang sorpresa ng Panginoon na ibibigay para sa mga kapatid na nagiging makatotohanan sa Kanya. Kaya para na wag naman po kayong mabigo, kayo po ba'y nasisiyahan sa bendisyon na binibigay ng mga alagad sa inyo? Sapagkat sabi nga po, nung kapatid kong nagpahayag, kung aangkinin ninyo, pinahihiram lang po sa amin ng Panginoon ng Kanyang Espiritu upang mangusap sa inyo at umuwi kayong may kagalakan. Kaya angkinin po ninyo na ang bawat salita na binabahagi sa inyo, magbigay ng kalakasan, at ang bawat paghaplos na ginagawa ng mga alagad, maging kagalingan ng inyong karamdaman. Kaya po, katulad po nung nagdaang mga araw, pumila po tayo ng 7 at muli po ay ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon ang Kanyang bendisyon sa pamamagitan po ng mga anak na Kanyang ginamit. Magandang umaga po at